Ang inyong puso'y huwag patigasin. Ito ang imbitasyon para sa lahat upang pagmasdan ng ating kapaligiran. Ano ang nangyayari sa ating mundo? Ano ang sinasabi at itinuturo ng ating pananampalataya? Ialay natin ang banal na misa na may pagninilay sa ating misyon bilang tagabantay ng Israel, ang ating bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Ebanghelyo, ipakikita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkakautang na loob ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibinibigay sa ating kapwa. Sinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan.
Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin man ay hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.
Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Kaya't pinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming beses na nating narinig, no? Ang aral ng ating Diyos ay mahabagin. Siya ang Diyos ng second chances o ng mga pagkakataon. Taliwas ito sa pagkakaalam ng iba na ang ating Panginoon ay mapaghiganti o mapagparusa o magagalitin. No? Dahil ang Panginoon natin ay galit din sa mga magagalitin. At yun nga ang kanyang pinaalala sa ating unang pagbasa. Nagtataka ang Panginoon bakit lubha nating niyayakap ang mga bagay na nakakasakit sa kapwa. Bakit yung galit ay lagi nating tinatangkilik, yung poot, yung ngit-ngit. Dapat galit tayo sa galit, poot tayo sa poot, at ngit-ngit tayo sa poot o sa ngit-ngit. We should not adopt them. In fact, we should take them away of our system. Dahil mabigat ang consequences ayon sa unang pagbasa na kapag tayo ay pinangibabaw natin ng galit, mahirap na ang Diyos pa ang magalit sa atin. Ang Diyos ang mapuot sa atin. Ang Diyos ang magitngit sa atin. At lalong-lalo na ang Diyos ang maghiganti sa atin. But of course, we don't have that kind of God. Pero di ba, kung ganon yung ating magiging buhay, sabi nga sa unang pagbasa, malamang malasap din natin iyon. At yung mga taong may ganong klase ng buhay ay hindi makakatanggap ng grasya sa Diyos. Hindi pinapakinggan ang kanilang mga panalangin. Pero ganun pa rin, kahit sa panahon natin ngayon, marami pa rin taong laging nangingibabaw ang galit. Umpisa pa lang ng usapan, galit na. May mga ganun. Ang hirap hindi man lang naiintindihan pa yung nangyayari, ay nangingibabaw na ito. So, ano yung iminumong kahi ng Panginoon? O paano natin ito matutugunan? Si San Pablo sa pangalawang pagbasa ay nagsabi na maaari natin itong matakasan kung tayo ay hindi lang titingin sa sarili natin. Na ang buhay natin ay hindi pang sarili lamang. At kahit ang kamatayan, ganun din. No? Popular yung kanta na pananagutan. Yan ang lagi nating sinasabi. No? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Ang ating buhay at kamatayan ay niaalay natin dapat sa Diyos. And so we're encouraged to be selfless because unforgiveness, yung kawalan ng kakayahang magpatawad, ay dahil sa pagiging makasarili.
Inaalala natin sobra yung ating sarili. Na sa akala natin, sa pagkakait ng pagpapatawad, ay mapapangalagaan natin ang ating sarili. Yun ay kabaligtaran. Mas nagpapatawad ang tao, mas napapangalagaan niya ang sarili. Ang taong hindi nagpapatawad ay nakakulong sa kanyang sariling galit, sa kanyang sariling poot, sa kanyang sarili. And yet, if we are forgiving or we give a chance to others, then we are freed. No? Napapalaya tayo sa ganong kalagayan. Yan ang dahilan kung bakit yan ang itinuro ng Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. No? Wala siyang ginawa kundi ang magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya ng sarili. Sa ating ebanghelyo, mahalaga yung halimbawa na binigay ng Panginoon. At dito, ibinigay niya ng simpleng lohika o simpleng kaisipan kung bakit kailangan tayong magpatawad. Yun ay dahilan pinatawad din tayo ng Panginoon. Kung tayo nakakatanggap ng patawad sa Diyos, bakit hindi natin ito maibahagi sa kapwa? And to think, no, na itong ganitong turo ay hindi lingid sa atin. Alam natin ito. At sa araw-araw, hindi lang minsan, baka 2, 3, 4 hanggang 10 beses, lagi natin itong sinasambit. And we bring it before the Lord in prayer. Ano yung tinutukoy ko? Yung ating dasal na Ama namin. It summarizes actually the gospel reading we have today. Yun yung aral na ibinibigay. At ano yung aral? Ano yung panalangin? Ano yung panalangin natin bandang huli? Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Naalala niyo yung pagsambit ng parting yon ng Ama namin? Or do we understand what we are saying? And if we understand what we're saying, ginagawa ba natin? O yun ay isa lamang sinasambit dahil parte ng dasal? Kasi kung ating iisipin, ating unawain yung parting yon, ang sinasabi natin, Panginoon, nagkasala ako, ang dami kong kasalanan, malalaki ang kasalanan ko, pero pinatawad mo ako. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, dahil naunawaan mo ako sa aking kalagayan. Pero pagdating dito sa taong ito na may kasalanan sa akin, sorry po, Panginoon, hindi ko siya mapapatawad. No, that's in violation of that, di ba? Kasi sinabi natin, uy, salamat po, pinatawad mo ako, kaya patatawarin ko din ito. Di ba? Patawarin mo ako sa aking mga salak para ng pagpapatawad ko sa nagkakasala sa akin. Pero hanggang doon lang tayo sa first part. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Period. As to this person, it's another. Ibang usapan niya ang Panginoon. And yet, every day, we pray this prayer. Every day we utter those words. Abay, kung hindi rin lang natin yun mapapangatawanan, edi tanggalin na natin yung parting yun. Pero hindi naman pwede. Kasi yun ang itinuro ng Panginoon. Yun ang pinapaalala niya sa atin. So magandang pagnilayan muli itong dasal na ito. No? Bukod sa humungkahi ng Panginoon na sana hindi tayo hindi mamayani sa atin ang galit po at ngit-ngit, bagkus ay malasakit sa kapwa at hindi lang pagtingin sa sarili. We appreciate what God had done to us. And the way we appreciate His forgiveness to us is by sharing that forgiveness and joy to others. So tayo tumayo at ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing.
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganap tayong pinatawad ng Diyos, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng ganap sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Ama upang maisabuhay natin ito. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ipagpatuloy nawa nila ang pag-akay sa mga makasalanan at manatili nawa silang tapat sa kanilang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makipagdialogo nawa sila sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa paghilom, kaunlaran at kapayapaan. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga naging biktima ng iba't ibang uri ng karahasan, makatanggap nawa sila ng hustisya at pagkalinga mula sa mga lingkod bayan ng mga bansa. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa bawat Kristiyanong pamilya, maging daluyan nawa sila ng kapatawarang nagmumula lamang kay Kristo. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, maramdaman nawa nila ang pagpapatawad at pagkalinga ng Diyos sa kanilang pinagdaraanan. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga yumao, maigawad nawa sa kanila ang kapatawaran at walang hanggang awa ng Diyos sa kanyang kaharian. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Upang ang mga pinuno ng mga bansa ay mamuno sa pagmamahal, habag at serbisyong walang pag-iimbot ayon sa inspirasyon na turo ni Jesus at protektahan ang mga mahihina sa mga tumitinding epekto ng pagbabago ng klima. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Upang ang mga nakakapinsalang pagnenegosyo gamit ang mga likas na yaman ay magbagong loob at gawin ang nararapat na pagsasaayos ng kalikasang kanilang sinira. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Sa kapatawaran ating sa katahimikan ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. O Diyos, pagpanibaguhin mo ang aming mapagmatigas na puso. Tulutan mo kami ng grasya ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Matid namin kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ni Kristong anak mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo nasa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig na iyong bigay ay hindi matutumbasan. Laging ikaw ang kanlungan ng iyong bayang hinirang na iyong sinusubaybayan. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang iyong sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban nawa ay pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Orasya Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kanglungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po sandali para sa mga paalaala at paanyaya. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa alas 6 ng gabi. Magkakaroon po tayo ng kumpisalang bayan sa darating na ika-26 ng Setyembre. Ito po ay araw ng Sabado sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at itutuloy ng alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Mga kapatid, lahat tayo ngayon ay dumaranas ng paghihirap at matinding pagsubok dahil sa tangka ng COVID-19. Mahalaga na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan upang maitaguyod natin ang buhay. Mahalaga rin na hindi natin mapabayaan ang ating buhay espiritual. Asahan ninyo na hindi nagmamaliw ang ating simbahan sa pagsasagawa ng mga gawaing pagliligtas ayon sa utos ng Panginoon. Subalit dahil sa mga limitasyon, sa mga pagtitipon at paggalaw natin na dulot ng mga lockdowns, nahihirapan ng marami sa atin sa pagbibigay ng mga alay pasasalamat sa simbahan. Alam naman natin na lubhang mahalaga ang mga alay handog na ito sa pagtataguyod ng ating parokya. Patuloy nating sinusuportahan ang ating mga empleyado, binabayaran ng tubig, kuryente at iba pang utilities, maintenance ng kumbento,
mga gamit sa sakramento, at marami pang iba. Kaya't hinihikayat muli namin kayo upang ipagpatuloy ang inyong pagbibigay ng mga alay pasasalamat upang makatulong sa mga gawaing pagliligtas ng simbahan. Mayroon tayong mga offering boxes, GCash at bank accounts at friendship table na mapaglalagakan ninyo ng inyong mga alay. O magsadya lamang sa ating opisina upang malaman ang iba pang paraan ng pagbibigay ng alay. Kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay ng may galak. Inaasahan namin ang inyong pagtugon at kabutihang loob. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.